Gaano nga ba kalakas si Rox D. Xebec? In recent chapter nga, muli na naman nating nakita si Rox D. Xebec. Nireveal nga siya sa hindi natin pinaka-inaasahan na oras. At ito nga yung secretly pala siyang hinahangaan ng isa sa mga prominenteng karakter ngayon sa Elbaf, which is si Loki. Ngayon ang magiging tanong ano kaya yung point o mensahe na gustong ibato sa atin ni Oda sa sitwasyon na to? Bakit sa dinami-daming karakter sa mundo ng One Piece, itong si Xebec pa ang ibinatong karakter na a-idolin netong si Loki? Bale, ayan nga yung topic natin sa araw na to. Susubukan nga nating kilalanin ng mas malalim itong karakter ng isa sa pinakamisteryosong tao sa mundo ng One Piece. I-deep dive nga natin yung karakter niya at pagkukone-konektahin natin yung purpose niya sa kwento. At para umpisahan nga itong topic natin, magbalik tayo sa pinaka-umpisa. Overall nga merong 5 chapter kung kailan nabanggit o nakita natin itong karakter ni Rox D. Xebec. At bawat isa nga sa 5 chapter na to nag-lead sa pagpapakilala sa atin ng dahan-dahan ni Oda sa karakter niya. Una ngang nag-debut itong karakter ni Xebec during chapter 957 kung saan inintroduce nga siya ni Sengoku bilang captain ng na-dissolved na Rox Pirates. Sinabi nga ni Sengoku na itong si Xebec daw ang leader ng Rox Pirates, kung saan ang mga miyembro nga neto talagang bigating mga karakter na later on alam naman nating 3 sa kanila mga naging emperor. Nandyan nga sila Whitebeard, Kaido, Big Mom at Golden Lion Shiki. Nalaman nga rin natin sa chapter na to yung ultimate goal netong si Xebec. Unlike nga kay Roger na maging hari lang ng mga pirata, ang goal itong si Xebec nga nais maging hari ng buong mundo. So dito pa lang magkaka-idea na tayo na hindi basta-bastang karakter itong si Xebec, since sa part nga ng ultimate goal niya ang ibig sabihin lang neto handa niyang banggain itong world government. Sumunod nga nating nakita si Xebec during na sa chapter 1001 kung saan kasama nga itong si Xebec sa sinabi ni Kaido na pinakamalalakas na individual na kaya siyang tapatan sa labanan. At dahil nga sa nalaman natin na magkagrupo noon itong sila Kaido at Xebec, it makes sense lang na alam ni Kaido yung capabilities netong si Xebec in terms of strength. Speaking of Kaido, sumunod nga tayong nagkaroon ng information patungkol kay Xebec during na sa flashback netong si Kaido in chapter 1049. Nireveal nga na nung time na 15 years old na itong si Kaido, mismong si Xebec pala ang nag-aya sa kanyang sumali sa Rox Pirates. Sumunod in chapter 1096. Sa chapter nga na to naganap yung konting flashback ng God Valley incident. Although hindi nga ipinakita itong si Xebec, makailang beses naman siyang binabanggit sa chapter na to. At sa huling panel nga ng flashback na to, nakita nating nag-usap sila ni Roger. Nagkainisan nga sila na nag-lead sa clash nila. At finally, itong latest chapter na chapter 1145 kung saan ni-reveal na at some point pumunta pala ng Elbaf itong si Xebec. Nalaman nga natin to dahil sa structure ng paligid nung time na kinompronta siya ni Loki. Nakita nga nating malaki ang pinto, meaning sinadya nila Whitebeard at Xebec itong Elbaf. Ngayon pagkukone-konektahin nga natin itong mga chapter na nakita o nabanggit itong si Xebec. Sa unang 2 chapters nga na nabanggit itong pangalan ni Xebec, which is yung chapter 957 at chapter 1001, binigyan nga tayo ng blueprint ni Oda sa karakter ni Xebec na napakalakas neto. Hinanay nga siya ni Kaido sa mga kayang tumapat sa kanya. Nireveal rin na siya ang captain ng possibly na pinakamalakas na
pirate crew na nag-exist at ni-reveal din na ang goal niya ang pagharian ang buong mundo. Sa chapter 1049 naman ipinakita sa atin ni Oda na nakaka-acknowledge ng malalakas na individual itong si Sebek. Sa paraan nga yan ng pag-aya niya kay Kaido na sumali sa pirate crew niya. At itong huling dalawang chapter naman na nabanggit o nakita natin si Sebek, dito naman ipinakita ni Oda kung ano yung posibleng way ni Sebek sa kung paano niya tatalunin ang world government at sa pamamagitan nga yan ng Hito-Hito no Mi model Nika. Yes guys, planong kuhain ni Sebek itong devil fruit na taglay ngayon ni Luffy. Paano ko nasabi? In chapter 1096 nga during sa flashback ng God Valley incident, ano ba ang rason at bakit nandito yung grupo nila Sebek at Roger? Bali dahil nga yan kay Genie. Ni-reveal nga na itong information pala patungkol sa magaganap na hunting tournament ng mga Celestial Dragons nilik pala ni Genie sa iba't ibang parte ng mundo. At itong information nga na to nakarating kila Roger at Sebek. So ano ba ang mapapala nila kung pupunta sila sa God Valley na merong event itong mga Celestial Dragons? Bali ang goal nga nila yung papremyo na itong mga Celestial Dragons. Ni-reveal nga ni Genie na dalawa sa mga papremyo na to yung Nikyu no Mi at itong Azure Dragon na Devil Fruit. At since nakita naman natin na 6 itong treasure box na papremyo ng mga Celestial Dragons, we assume na may idea itong sila Sebek at Roger na isa sa mga ito ang naglalaman ng Hito-Hito no Mi model Nika. Mapoprove nga natin sa chapter na to na itong Devil Fruit talaga na to yung gustong makuha ni Sebek sa God Valley. Dahil kung mapapansin nyo nga itong mga pinagsasabi ni Big Mom, nakafocus nga siya sa pag-agaw daw ng isang bagay. I-snatch nga daw niya ito sa kahit na sino. At sa sumunod na panel nga pagtapos niya tong banggitin, ganito exactly yung ginawa ni Big Mom. In-snatch niya itong Devil Fruit na hawak ni Ivankov. So dito pa lang marirealize na kaagad natin na ang target ng Rocks Pirates isang Devil Fruit. At ito nga yung rason kung bakit nandito sila Roger. Ang pigilan itong Rocks Pirates na makuha yung Hito-Hito no Mi model Nika. Bali kung ganito nga ang sitwasyon, it makes sense na ngayon kung bakit nag-agree itong si Roger na makipagtulungan kay Garp para lang matalo itong si Rocks D. Sebek. Dahil kung sakali nga at ma-acquire ni Sebek itong legendary Devil Fruit na to, paniguradong katapusan na ng mundo. Mas magiging threat na nga siya sa oras na to kesa sa world government kung sakali at makain niya itong legendary Devil Fruit na to. Sa palagay ko nga ang idea iniisip ni Sebek na siya ang chosen one. Siya ang makabagong Joy Boy. Dahil una sa lahat meron nga siyang D sa pangalan niya, similar kay Luffy. At ikalawa meron siyang sapat na lakas na kayang talunin ang kahit na sino sa mundo. So possible na itong idea na to ang ibinahagi niya sa bawat isa sa Rocks Pirates, kaya sila pumayag na umalyansa sa pirate crew na to. Naniniwala sila Whitebeard, Big Mom at Kaido na si Rocks ang makabagong Joy Boy. Pero nawala nga itong paniniwala na to nung time na matalo na siya ni Roger. At nung oras nga na mapuntahan na ni Roger ang Laugh Tale, dito niya na napag-alaman na wala sa ira nila itong sinasabing makabagong Joy Boy. Bagkos isisilang pa lang ito. At para mangyari nga na mag-align ang propesiya na yung makabagong Joy Boy ang makakakain sa Hito-Hito no Mi model Nika, inatasan nga niya si Shanks na ibigay mismo itong Devil Fruit na to sa karapat-dapat. Kaya nga nakita natin kung paanong sinet up ni Shanks na makain ni Luffy itong Devil Fruit na to. Hindi nga natin masasabi na coincidentally lang itong nangyari. Bagkos tinadhana ito. Matagal na itong sinasabi sa propesiya. So ngayon ang magiging tanong kung sinasabi na si Roger at ang grupo niya ang unang nakarating sa Laugh Tale, paanong nalaman ni Sebek yung patungkol kay Joy Boy? Bali dito na nga papasok itong pangyayari sa latest chapter. Ang pinaka pinag-uusapan nga sa flashback ni Loki yung pag-iidolo niya kay Sebek. Pero napansin ko nga na na-overlook natin itong tanong kung bakit nasa
Elbaf itong si Sebek. Sa palagay ko nga dito nakuha ni Sebek yung impormasyon patungkol kay Joy Boy. Dahil nakita naman natin sa mga recent chapters na punong-puno ng history itong buong Elbaf. Even may sarili pa nga silang ancient robot, diba? Plus yung mga giants nga technically na 2 generations ago lang para sa kanila yung nangyaring Void Century. Since umaabot nga ng 400 plus years old ang mga buhay nila. Meaning unlike sa mga tao na para sa kanila napakatagal ng 800 years ago, para nga sa mga giants saglit lang ito. Para nga mas magets nyo ilagay natin ito sa perspective ni Harul. Alam nyo ba na itong nangyaring flashback ni Mont Blanc Noland na naganap 400 years ago? Yes guys, 400 years ago. 8 years old na nung time na to si Harul. At sa current arc nga na Elbaf arc nakita nating malakas at buhay pa siya. So ganito nga kalala yung history o longevity ng mga giants. Anyway, sa tingin ko nga ito yung pakay ni Sebek kaya siya nandito sa Elbaf nung time na makita siya ni Loki. Kumuha siya ng information patungkol kay Joy Boy. At sa pagnanais nga niya na maging si Joy Boy mismo, matagal siyang naghintay ng pagkakataon para kuhain ang Devil Fruit na Hito-Hito no Mi model Nika. Pero itong kagustuhan nga niyang makuha itong legendary Devil Fruit na to ang nag-lead sa sarili niyang pagkamatay sa God Valley. Naglaho siya na parang bula kasama itong mismong isla ng God Valley.